Magandang gabi po. Alas 10:53. Ang ating pag-uusapan ay yung awayan sa gitna ng mga senador at congressmen patungkol po sa kanilang BICAM. At sa BICAM na yan, nagmi-meeting ang representante ng Senado at representante ng House of Representatives. Nagharap sila sa isang tinatawag na meeting na kung tawagin ay Bicameral Conference Committee meeting. Ang bicameral, cameral kasi ang tawag sa isang kongreso, sa isang bahay ng kongreso. Ang isang bahay ng kongreso ay Senate. Ang isang bahay ay House of Representatives. So dahil dalawang bahay ang magkikita, ginagamit ang word na by. Ang by kasi ibig sabihin dalawa. So bicameral, two houses committee hearing. Ano ba ang kanilang dapat gagawin? Nagkaroon kasi sila ng budget na ginawa. Ang ginawa ng budget ng House of Representatives ay mas malaki ang pera na nilaan nila na binigay na sa DPWH sa mga projects. Ang sa Senado naman, binagsakan, binabaan ng 54 billion. Ito na nga nagkagulo. Away-away. Lumalabas mga congressmen ang mga buaya. Ang mga senador ay ayaw. Ang senador, tinanggalan, binawasan ng 54 billion ang budget ng House of Representatives. Pero yung Kongreso, galit na galit ang mga congressmen. Binawasan 54 billion. Alam mo, saan sila nag-debate? Mahal ang presyo ng pako, mahal ang presyo ng kung ano-ano. Kabilya, simento, buhangin, graba. Yan, sabi naman ni Congressman si Congressman Alvarez, Jose Alvarez ng Palawan. Sabi niya, ladies and gentlemen, my dear senators, hindi po pwede na bawasan ninyo ang pundo ng DPWH at parehasin ninyo yung presyo sa lahat ng proyekto. Bakit? Kasi po, sa Northern Palawan, walang mga ilog halos. So wala kami buhangin makukuha. Sa South ng Palawan, maraming ilog. Kaya maraming buhangin doon sa Kabato. Kaya kung magpagawa kami ng proyekto sa Northern Palawan, sa El Nido, pababa sa San Vicente, ay sa Taytay, ay malaking pera doon babayaran nila para kumuha ng tinatawag na buhangin, kumuha ng bato. Kaya yan ang pinagpuputok ng butsi nila. Ang gusto palabasin ng mga congressmen, huwag na bawasan ng 54 billion ang lahat ng project ng DPWH. Alam mo kasi, kapag DPWH, puro construction yan. At alam mo naman, kalakaran ng mga congressmen ay kumuha ng SOP sa kada bidding. Ngayon, kung binawasan ng Senado, 54 billion, hindi na sila kikita na malaki. Kaya yan ang iniiyak ng mga congressmen dito. Simple? Yun, simple, bistado na sila. Pero hanggang ngayon, natapos na lang ang meeting kanina, suspendido ang meeting, hindi natapos at hindi pa rin sila nagkasundo kung magkano ba talaga kuya ang magiging budget ng DPWH. Isang highlight doon. Tama naman, ako bilang civil engineer, kada lugar iba-iba yung presyo. Iba dapat ang presyo sa Mindoro. Iba dapat ang presyo sa Bulacan. Iba dapat ang presyo doon sa Mindanao. Iba dapat ang presyo sa Palawan. Iba dapat ang presyo sa Samar. Iba dapat ang presyo sa Cebu. Iba dapat ang presyo sa Bicol. Iba dapat ang presyo sa Ilocos. Iba dapat ang presyo sa La Union, sa Pangasinan. Iba dapat ang presyo sa Ilocos Sur. Iba dapat ang presyo sa Cagayan Valley. Iba dapat ang presyo sa Isabela. Iba dapat sa Nueva Vizcaya. Iba dapat sa Isabela. Iba dapat sa Nueva Ecija. Iba dapat sa Ilocos, sa Tarlac, sa Pampanga, Bataan, Zambales. Yun po.
katotohanan naman yan na iba-iba. Pero doon sila nag-away-away. Galit na galit ang mga congressmen dahil binawasan ng mga senador ang budget para sa mga flood control projects na may natira pa na flood control projects, may mga kalsada, may mga farm to market roads, dami pang project, binawasan ng Senado ng 54 billion. Ang basihan naman ng Senado sa pagbawas ng 54 billion ay yung mga listahan ng presyo ng materyales, presyo ng bakal, presyo ng simento, presyo ng buhangin, presyo ng graba, presyo ng mga gagamiting mga ekwipo sa pag-uupa, mga sweldo ng tao sa bawat rehiyon. So, binasihan ng Senado ay yung presyo na mababa na binigay ni Vince Dizon. Pati si Vince Dizon ngayon nagrereklamo, parang sinasabi, pwede namin patupad pero huwag niyo akong sisihin kung kulang. Kung halimbawa ang flood control na 100 meters ang haba ay dahil ganun lamang ang pera, hindi niyo ako sisihin, ay papagawa ko lang hanggang 50 meters lang. So, blurred ba ang screen ko? Blurred ang screen ko. Sige, i-replay ko ha. Screen is not good for the viewers. Blurred pa rin kaya? So, tingnan natin. Pero yung vertical, ano? Okay ba yung vertical? Sa tingin ko okay na, no? Yung horizontal. Medyo okay na. O sige, ulitin ko lang. Vertical, sa tingin ko okay na, no? Ang awayan sa gitna ng mga senador at congressmen sa bicameral conference committee hearing nila kanina ay sa gitna ng magkano ba talaga ang budget ibibigay sa DPWH. Brother Dennis Causing. Ayun ang awayan nila. Maganda nga ngayon ito live stream eh. Nakikita natin eh. Kasi kung hindi ito live stream, nagsingitan na lang ito. So, ngayon, ito yung issue kanina na hindi natapos. Yung ibang issue natapos nila, yung health, discuss natin yung maipip, i-discuss natin balang araw, pero natapos na nila yung ibang mga probeso na nagkaiba-iba sila. Itong mahirap. Itong matindi. So, shout out na kay Wasak Ariel, Liena, Dennis Causing, my brad, Crazy, Cassandra Daisy, Bergie Piquero, so the Road Runner. Tapos sila pa. Yan ang pag-usapan na natin ngayon ay nag-away-away ang mga senador at saka mga congressmen. Ang gusto ng senador, bawasan nila ang budget ng DPWH ng 54 million. Ang gusto naman ng mga congressmen, ibalik ang 54 million. Ang dahilan ng pagbawas, ang dahilan na ginawa ng Senate ay sapagkat binigyan kami ng listahan ng presyo ng DPWH. Doon namin binasi. Kaya binabaan namin ng 54 million. By 54 million ang bawas. Sabi naman nung nag-argumento todo yung mga House of Representatives, kasama nila si Vince Dizon. Ma'am, sa Ilocos, mahal ang pako. sa Visayas, mas mahal ang pako. Sa Mindanao, mas mahal kasi malayo sa paggawaan ng pako. Tapos, sabi naman ito ni Congressman Alvarez, sa Palawan po, sa South, murang-mura yung graba at saka buhangin. Pero sa North Palawan, sa lugar ng El Nido, lugar ng Taytay, lugar ng San Vicente, ay mahal po kasi walang ilog doon. Pero dito sa South ng Palawan, sa Batarasa, sa Nara, sa tong lugar na isa ni Doc Jerry, ay sa Iwahig Palawan
ay maraming ilog. Kaya mura ang buhangin doon at saka graba. Sabi, pilit pinapaliwanag ng mga congressmen na walang dahilan ang Senado sa pagbawas ng 54 billion. Ang dahilan man Senado, hindi, binigyan kami ng presyo eh. Hindi namin pwede ito pataasin na mapulaan na naman tayo ng mga tao. So yan, nauwi po sa wala ang kanilang meeting. Hindi natapos, nag-adjourn na lang sila. So pakinggan natin ang awayan nila. Ito po pero bago ko ipresenta yung awayan, nais ko labang bigyan kayo ng summary. Ang House of Representatives o mga congressmen ay inaprubahan nila na budget ng DPWH ay 624.48 billion. Pagdating naman sa Senate, ginawa na lang nila 570.48 billion. Mas mababa ng 54 billion. Kasi binawasan ng Senado ng 54 billion dahil sa ibinigay ng DPWH na construction materials price data para mabababa ang mga overpricing. So, ayaw ng mga Senado pumayag sa gusto ng mga congressmen. Nakipagdebate sila. Nakipagdebate din ang congressmen. Pakinggan natin ngayon yung awayan nila sa gitna nila sa isa't isa. Ayan. Una si Swansing, yung chairman ng Committee on Appropriation ng House of Representatives. Ang sa Senado naman, ang chairman ng Finance Committee ay si Win Gatchalian. Okay. Tingnan natin. Dali Ito si, maganda pakinggan dito si Kwan eh. The HGAB amounts will be altered and because there will be a general reduction of prices of materials per project, then definitely the prices of the project as stated in the HGAB will be reduced definitely. Ayan, galit siya. Ito, pakinggan natin siya. Nag-i-import sila from Mindoro. Ito. Unilaterally, arbitrarily. Ito mo na, sikan mo na si Lauren Ligarda. Has been Pwede kasi a Amy. situation where there was overpricing in the estimates of the past, and Sec Vince has acknowledged that as well. Maybe, perhaps the main point of contention is understanding of the letter. So we recognize Senator Erwin Tulfo. Thank you, Mr. Si Erwin Mr. Chair, Tulfo. Madam Chair, gusto ko lang po maliwanagan na bakit po natin ipapatawag ang Secretary po ng Department of Public Works and Highways. And when in fact this is a bicameral conference committee, conference po between the lower house and the upper chamber, di po ba ng Congress and the Senate. Wala naman po nakalagay dito na kasama po ang executive. Ang tanong ko po kasi, we have given them ample time, Madam Chair, to the opportunity to explain during the committee hearings. Committee hearing po sa Congress, committee hearing po namin dito sa Senate, ganun din po sa plenary debate sa Congress, plenary debate dito sa Senate. Para maintindihan ninyong ibig sabihin ni Erwin Tulfo, bakit natin ipapatawag pa si Vince Dizon na Secretary ng DPWH? Na nag-hearing naman kayo, ando naman si Vince Dizon, nag-hearing din naman kami sa Senado, ando din si Vince Dizon. Ano pa ba? Porke ba't ipatawag pa natin? Para maintindihan ninyo, itong House of Representatives o mga congressmen ay gusto nila ipatawag si Vince Dizon para suportahan sila sa kanilang gusto mangyari na ibalik yung 54 billion na tinanggal ng Senado sa budget ng DPWH. So, patuloy tayo. Ko lamang, Madam Chair, Mr. Chair, is that we might be creating a precedent na baka hindi na po tayo matapos na tuwing pag meron po tayong pagdidiskusyonan. Diretso tayo. Sa DPWH. Dito naman tayo kay Madam Let Lorraine. us listen. We will not agree. Ito na. Very Ang nagkumontra si Kwan, kumontra si Ropos Rodriguez ng Cagayan de Let Oro. us listen. We will not agree. Opportunity to explain during the conference po, Chair, Mr. Chair. It's important that we put things in a proper perspective.
Hindi po Senado ang nagtakda Ng ng presyo. presyo. Ah, Lahat po si Vince Dizon. ng nakalap naming impormasyon ay ayon sa Department of Public Works and Highways. Oh, yan, That's very clear. We did not measure roads. We did not weigh sand and gravel. Hiniling po namin, ayon sa aming mga hearing at plenary session, ang impormasyon sa Department of Public Works and Highways. Example, Oh, yan. Presyo. tayo po ay nagsisiyasat ng CMPD. Siguro, Ano CMPD? Construction Materials Price Data. Oh, sinabi na Senado, real talk tayo kung magkano lang presyo. Bakit mataasan nyo ang project cost? nahati sa kwartong to, o baka iba, hindi alam yung CMPD. That's the cost materials price data. Para malaman natin, magkano ba ang asfalto, ang hot mix per metric ton? Sa previous cost, yung nakaraang cost, dahil sinabi sa mga Blue Ribbon hearing, sinabi sa maraming mga hearing, galing na rin sa executive, hindi sa Senado. 13,863.85. Ito po ay galing sa DPWH. Tapos, nagbigay po, nagsumite ang executive, ang DPWH sa chair. Pati kay Senator Lacson, na Blue Ribbon Chair, updated cost 6,961.32. I-add po nyo yan ay kalahati. Isa lang po yung asphalt mix, steel sheet pile, U-type per kilogram, 62 Yan ha. Hindi to mga engineer, pero mga principal ng mga engineer sa pag-estimate, nakukuha na nila, may mga nagturo sa kanila. 07, cost dati. Pag sinabing cost dati, yun daw ang ginagamit ng DPWH dati. Pero yung Matataas yung dating presyo. updated cost, ayon din sa DPWH ngayon, 39.89. Di halos kalahati, 2/3. Marami pa po, hindi naman tayo magko-construct ng bagong PICC. In historical knowledge and in history, hindi po Senado ang nagtalaga ng presyo ng sand and gravel at ng semento. Ito po ay galing Sa DPWH. sa DPWH. So, in all fairness to the chair and to the leadership of the Senate, whom we met today, Senate President Soto advised us to speak for and in behalf of the Senate leadership that we, based on our knowledge, and that is our job as national officials to get information from the executive. Hindi naman po kami nagising at sabi namin, gusto namin, ibaba ang presyo. Siyempre gusto natin. But this is data-driven. Ayan, si Amy Marcos Secretary naman. Dizon, that was quite a few months ago, during which period, nakailang beses siyang humarap sa Senado, paulit-ulit po ang tanong namin kung talagang sapat itong budget na nilaan. I quote verbatim, September 18, the Department of Public Works and Highways slashes 255 billion worth of locally funded flood control projects from the 2026 budget. And may I quote verbatim, we are revising the agency's budget. Nanggaling sa kanila po. We have removed complicated projects, overlapping projects that are still receiving funding or that have been allocated funding for 2026. Verbatim po, siya nagsabi niyan. Hindi kami nag-imbento niyan. Ngayon, sabi niya, na re-review na raw nila yung initial proposal, nagtanggal sila ng 55.53 billion worth of duplicate or complicated projects or completed overlapping projects. Ang ibig ba sabihin, i-restore yung mga duplicated, completed, and overlapping projects? Doon ako nagtataka. At ano ang garantiya natin na sa loob ng 2 buwan na naman, after 2 months, he may change his mind again, as he has apparently yesterday. So from September 18, kahapon, December, nako, baka naman sa Pebrero, iba na naman ang usapan. Kasi si Vince Dizon, dinidiktahan ng kapatid mo ni BBM na pataasin ang project cost ng bawat project para kumita sila. Yan ang katotohanan dyan, Day. Pakinggan natin si Alvarez. Yung congressman sa Palawan. Marcos,
Ngunit bigyan ko lang ng example na hindi mo ma-apply ito sa lahat ng project, Ayan. sweeping po. Yan sinasabi niya, mahal daw sa North, mura sa South. Na halimbawa, MBUC, yung asphalt overlay, Mr. Chair. Sa Northern Palawan, ang presyo ng aggregates at saka graba, saka yung buhangin, 1,000 because we have 26 rivers. Napakaraming buhangin doon. Ngunit sa norte, wala ho masyadong ilog. Nag-i-import sila from Mindoro. Lagay ko lang sa tamang perspective din. So, kung ang MBUC application, yung asphalt overlay for the whole of Palawan, tanggalan mo ng 50%, yung norte, hindi mo mapagawa. Sa SOR, pwede. Kasi yun na yung ultimate measure ng DPWH eh. At saka I'll put it on record, Mr. Chair, Madam Chair, this representation was the one who complained to Secretary Bersamin to remove the 255 billion of people's money from the DPWH budget. It is not a unilateral move from the Department of the Public Works and Highways na sila ang nagtanggal. Ako po, personally, ang nag-complain doon kay Secretary Bersamin nung nandoon siya sa amin sa House. Habang nalulunod ang buong bansa sa flood control, kung maaari, tanggalin mo muna itong 255 billion na ito. Kasi kung hindi namin tatalakayin yung budget ng executive, ibalik muna namin sa inyo. Kinahaponan, na-inform kami na in-instructionan siya ni Pangulo, tanggalin niyang 255 billion na yan. Dito po nanggaling sa akin ang pagtanggal ng flood control. Hindi, wow. Kasi ang flood control, Hindi, palakpakan natin si Congressman Alvarez. alam ko po, talagang overpriced. Okay? So ang flood control, pwede mong apply yung overpriced provision. But kung gagawa ka ng MBUC, walang graba sa Northern Palawan, 600 kilometers po ang distansya ng buong Palawan. When you construct in the southern portion, napakaraming buhangin. Sa norte, halos walang graba doon kasi maliliit ang ilog. Puting buhangin lang ang norte. Yun po ang difference. Ang gusto ko lang, mapakinggan natin si Secretary Vince na wag sweeping. Kapag 50% ang MBUC, Ito, hin- dali natin Yun kay, naman ang gusto nating lahat. dali Dahil natin kay Wing Gatchalian. Pinagbigyan si Vince Dizon na magsalita. kung tayo ay mag-approve ng proyekto o ng budget ngayon na overpriced, babalik tayo sa dating problema. No? Yun doon naman ho kami nanggagaling. At again, sabi nga ni Senator Loren, itong application ng CMPD adjustment factor nanggaling ho to sa DPWH. Hindi ho kaya ng Senado, wala ho kaming mga engineers, wala ho kaming mga taong kayang mag-apply ng ganun. Ito galing ho sa DPWH. Kaya doon ho namin kinuha at for the record, sinupply rin ho sa amin yung mga adjustment factors na yun formally at doon ho namin in-apply. Dahil sa Senado, ang aming direksyon ay ma-apply yung tamang presyo sa mga proyekto. Tama. So, Madam sige po. Chair? Yeah. Yes, very Madam quickly, Chair. Mr. President, Mr. Chairman, very quickly. Hindi lamang kasi yung Sige, ikaw, Pangilinan. overpriced flood control ang ating concern. In fact, yung hearings dun sa classroom acceleration measure, pati yung DPWH classrooms, overpriced, lumalabas. Kaya kung sinabi nilang overpriced, yung secretary mismo, tapos ngayon ay sinasabing aprubahan natin, ibalik natin yung pricing, ayaw nating pikit matang mag-aaproba at tatanggapin yung kanyang paliwanag na biglang parang 180-degree turn siya. No? Ito. Mr. Chair, Madam Chair, may camera ba? Okay. Ito si Vince Dizon. Yes. So, tama po ang Saan? Pakinggan niyo kung para saan siya. Para ibalik ba ang 54 billion? O, tama na yun. Ikaw nagbigay ng presyo tapos binabawi mo ang salita mo. Nung klase ito si Secretary Dizon. na ginagamit sa pagpapagawa ng ating mga kalye, mga tulay, mga classroom, at iba pa. Hindi pa po ito ginagawa in the past.
No, dati po, nagbababa lang ng budget by 10%, pero yung level of detail po na ginawa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay ngayon pa lang po nagawa ito. Ginawa ito. Importante po ito dahil nung kanyang SONA, ang Pangulo po mismo ang bumulgar sa isa sa mga pinakamalaki o siguro pinakamalaking. Gasgas ng kwento na yan, Vince Dizon. Nagkunwari lang siya na wala siyang kasalanan. Oh. Isa lang ibig sabihin ni Vince Dizon, pabalikin yung dating presyo. Ikaw parang sabi na wag, o balikan natin kay sino bang iba magsalita. Pakinggan natin ito si Albert Garcia. I'd like now to recognize Representative Albert Garcia. Thank you, Madam Chair. Thank you, Mr. Chair. From what I gather, sa aking naintindihan dun sa pinaliwanag ni Sec Vince, ang sinasabi po niya is context changes everything. Kailangan magkaroon ng konteksto yung project kasi may uniqueness, may peculiarities ang bawat project. As also explained by Congressman Pepito Alvarez a while ago. May malalayang lugar, may malalapit na lugar. Talagang So, kayo thank gusto you. nito ibalik ang budget. Kinakailangan po magkaroon po ng special provision para nga po dun sa concern din ni Senator Loren para masigurado yung matitipid magagamit ng tama. So ito, ang gusto naman ni Vince Dizon, ibalik ang dating project at titingnan kung may matitipid, ibalik daw. Hinduda ako dyan. Sa pagbidding-bidding pa lang, ubusin na yung budget na malaki. Kahit na may overprice. Kaya tama lang yung ginagawa ng Senado. Oh, sino ba? Kiko. Kaya sa pagbibigay ng ganong klaseng ibalik yung pondo, Mr. Chairman, I think thank you very much po. 100% po, agree po ako sa inyo. Ang issue po ay overprice. Totoo po yun. Nakita ko po talaga, overprice po talaga. Oy, bakit po papabalikin Overprice ang po ang presyo? semento, ang bakal, ang asfalto, lalo ng asfalto. Ang graba, ang buhangin. Hindi po tayo nagkakatalo doon, Mr. Chairman. Ang sinasabi lang po namin, yung paraan ng pagbabawas, dapat po gawin project per project. Project per project po dapat gawin yon. Wala. Bakit hindi nyo Pwede ginawa? across the board. You're very aggressive about it. So, yun siguro ang pinagtataka ni Senator Kiko at marami. And I ask this in behalf of Senate President Soto because, of course, he was not attending all the hearings, but he's getting the information from the chair and all of us so that we can Ay. Wala ng trabaho na Si Libanan. 2.25 million. Ganito po kalaki ang desisyon na ito. Maliban lang sa mahihirap na umaasa ng trabaho, ang ekonomiya, ang production ng construction materials, maraming maapektuhan. Kaya Ang maganda na yan. argumento naman nila ng mga congressmen, dagdag pa ito sa sinasabi ni Nonoy Libanan, na congressman sa Samar, ay sinasabi niya, maraming tao na mga nagtatrabaho sa construction, ang mawawala ng trabaho, umaasa doon. Pinipilit na talaga gusto ninyo, ha? Oh. Ito naman si Alvarez, balik natin kay Alvarez. Ganon din sa mga steel materials. Ganon din sa simento, wala po kaming cement plant sa Palawan. Since may guideline na ang DPWH, let them create the surplus or the savings and let them return the savings kung hindi niya magamit, return to Treasury. Yan po ang suggestion ko. And let us not cut the budget right. So ang gusto mangyari, wag na lang, ibalik na lang yung 34 billion na kinanggal at ano na lang daw, anong sabi na? Ay, nako. Here now para ho ma-implement lahat ang project and let him commit to return. Kasi your Ano mo i-return? Congressman Alvarez, kung ang kontraktor ay nagbidding na gano'n, hindi niya ibabalik yan. Ibibid nila sa mataas na ano. Siyempre, naghingi din kayong congressman sa mga kontraktor. Ang bottom line dyan talaga, congressman, gusto nyo ibalik ang pondo na overpriced kasi para makahingi kayo ng SOP. Ganon lang yan kasimple. O, si Loren, tingnan natin si Loren. humihingi kayo in your own words motion for reconsideration na nagkamali, reconsider
or ibang pamamaraan, hindi na sa batas pero sa implementasyon. So I just wanted it clear in all fairness to the chair and the LBRMO, hindi po kami ang Senado ang sumite ng numbers galing po sa DPWH. Ganon yung natin pabalik-balik ng ang taong isyu. bayan eh. No, it is not about the data. It is about how the data was used and applied. So, yun lang. I'm like, anong klase to? Palitan nga kita, ako na lang mag-DPWH secretary dyan. Committee of possible implications of the Senate version and tell you about our safeguards that we have implemented. Wala na yung safeguards Talagang- sa yan kapag nag-bidding-bidding na. Hindi na ma-implement ang safeguards. Tandaan mo yan. Pag mag-bidding-bidding, siyempre ayaw ng bidder na manalo na papalitan mo yung presyo. Ito si Mangyari. Albert Garcia. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Madam We Chair. recognize Just very Senator quickly. Just very quickly, Secretary Dizon, since you yourself have mentioned na mayroong mga hindi kayo napagkakatiwala ang mga district engineer or regional, pati ba RD? Halimbawa, moving forward, I'm just curious, have you effected a reshuffling of the district and regional, the RDs? Action on all appropriations, we have given, and we thank you, we have given 90 billion of the 255.5 billion to the Department of Health. We have given 56 billion to the Department of Education, and we have given out of the 255 billion, removed the flood control budget, we gave 53 billion to the Department of Agriculture. Do you know that? Yes, I am aware, Mr. Chairman. Thank you. So it's clear that there can be no restoration of flood control nor completed projects that were still listed in the old NEP that was submitted. Is that correct? That is also correct, and I want to also thank Senator Win Gatchalian. The Sige. HGAB amounts will be altered, and because there will be a general reduction of prices of materials per project, then definitely the prices of the project as stated in the HGAB will be reduced definitely. That's correct, Mr. Chairman. So, Madam Chair, Mr. Chairman, from the testimony of our resource persons, it is very clear that everybody here is in good faith in trying to come out with the starting figure, but Wala. Hindi, walang good ito faith po sa ay inyo. hindi por- Sa No congressmen, mga hindi procurement good faith. shall commence without the certification from the head of office. Wala rin yan. Yan, itong nakaraang third and time. And not only is it important for the access of the locals, but there's also work opportunities that are given. And I have, as chairman of the Senate Committee on Sustainable Development Goals, Innovation, Futures Thinking, binanggit ko na, well, binanggit ko yung ibang SDG, pero babanggitin ko ngayon, SDG 8 is decent work. And construction work is decent work. So we have to support that, no? Yung trabaho para sa mga kababayan natin. I don't know because I tried to look it up on my own and I couldn't find an answer to this question. So I will ask you, Mr. Secretary, can you give me a ratio of construction workers to the price of a construction project? And I know the answer to that will vary on the project. Mas komplikado siguro yung bridge na tumatawid sa dagat compared sa kalye. So if that's technical, I'll just give examples and then you can just correct me with the actual numbers, no? So I can continue speaking. So again, I don't think there's an exact ratio because it depends on the project. But for example, if we said that there is 10 construction, Mahirap yan. so that yung work ko personally, buuin, sino ba naman may gustong mabitin? For example, will vouch for this. kahit po ako, hindi nagtitiwala. Kaya po nagpalabas po ako ng department order nitong nakaraang linggo lang para siguraduhin na talagang ibababa ang presyo sa bawat proyekto
ng bawat regional director at district engineer. Yun po ang pinresinta ko ngayon. Kaya po ako nagpapasalamat sa imbitasyon ni Chairman Win at ni Chairperson Mika. Pero uulitin ko din po, ito po ay hiling lamang at ultimately po, ang desisyon ay nasa Kongreso. Hindi po ako nakikipag-debate Anyway, or ay yun, sa kasalukuyan. Pero siguro yung problema nga ay pagdating doon sa application. Una, yung across the board na reduction. Hindi nga man lang bumaba sa level ng probinsya. Nakalagay lang, nakita ko po yung adjustment factor, region lang. So sa bawat probinsya po, iba yung pipilitin talaga nila kahit anong argumento para maipabalik yung binawas na presyo ng 54 billion. Nako! Magnanakaw talaga kayo. Oh, yan po, nakita ninyo, sino ang magnanakaw? Ang mas magnanakaw. Lahat magnanakaw yan, pero mas magnanakaw ng dihamak ang mga congressmen. Oh, diyan makita tatawag tayo ngayon. So, mga kasama, shout out tayo. Kay Dennis Causing, kapatid ko, the Roadrunner, Bergie Piquero, Cassandra Daisy, mababawasan kasi ang nanakawan. Tama kayo. Chrissy, Horizontal, ay kanina pala yan, si Wasak Ariel, Lina, shout out, Kalbo. Bakit naman Kalbo? Huwag naman Kalbo. Kalbo na nga, tawagin mo pag Kalbo. Cassandra Daisy, sinabihan ng Aimee na hindi naman siya engineer. Sagot na sagot. Wasak Arielina, thank you. Baka Squatter, Marcos Resign, Merry Christmas and Happy New Year. Tapos Gili Ramirez, hindi makalusot si Dison. Alex Barredo, Guru Magna ang congressman, puro Magna. Bernard Shaw, bike cam na mga buhaya. Judith Hongpi Aradanas, parang galawang Stella Kimbo lang, style ni Guansing. Ipipilit pagkapirahan nila masdan maigi reaction niya. Ay nako. Kita mo kasi first time na naging live, napupuna sila, nababantayan natin. Pero nakilalaman natin kung sino ang mga buhaya. Mas malaking buhaya ang nandun sa Kongreso. So, Pastor Rodi Rabi, Romel Bengson, name back Rabi. Judith ang Aradanas, go. Aimee, galit na ba mga vloggers na nagsasabing manggagamit ka? Rodi Rabi, Pastor, tapos si Ara Sausa, akala nila makalusot sila. Romel Bengson, kaya todo suporta mga buwaya sa Crocodile Team, Crocodile Farm kay GR para pirmahan ang budget. Naku, marami na sana pupunta mga budget para kay Sandro kung hindi to naging live stream. Ni Rabske, tapos na ninakaw ang 1.2 trillion ngayon na ayusin kasi happy all na lahat. Si John Akut, fuck yourself Dison, why do you keep protecting PBBM? Gamura, puro salita si Dison, wala sa sarili. Haydencio, ano ba trabaho ng mga ito? Gumawa ng batas o gumawa ng project? Kaya natagpuan ang pagtatalakay sa DPW's budget dahil hinahanapan pa ng paraan para makakurap na mamin. Nako. So, Pataw, Diliman. Tapos after the unprecedented scandal, you still trust the agency to implement the project without corruption. Nako. Lopilindio, totoo, yun si Congressman Libanan. Palaging nagkuratsa sa Samar. Maraming pera kuratsa. And showers himself with money. Grabe talaga. Kurap talaga si Donoy Libanan. Kalindio. Kalupilindio. Haydencio. Walang kabusugan ito mga congressmen. Pataw Diliman. Baloney, do you think the people still trust in you? These. Di ko alam na nangyayari kay Vince Dison. Nung una gusto niya tanggalin na 200 billion tapos ngayon gusto ni pabalik. Siya pa nag-propose na tanggalin
Tapos sweet love Grace, sobrang yaman ng Pinas, puro pera-pera pinag-uusapan. Ivan Ator, good evening Katoto. Dr. Sino kaya ang pupunta sa grand opening ng Bukana Bridge bukas? Si Marcos. Yung project, sino? Sabi na maka-China, ayaw na maka-China. China gawa yon. O tapos pumupunta. Inangkin. Ano ba talaga? Sino maka-China? Si Duterte o si Marcos? Yung project nawa, gusto nila laguan ng 1 billion budget kasi connected sa flood control. Nako naman talaga. Oh. Eljan, nakahanda na attorney ang mga contractor ng mga congressmen. Naka-advance na sila, naka-advance. Yan ang pinaka-problema nila. Kaya, nako, talagang wala tayong magagawa nito. So bantayan natin, at least hindi, ito po ang kagandahan ng live stream. Nababantayan sila, nagdedebate sila. So ngayon, nasa good side ang Senado, nasa bad side ang mga congressmen. Ay, nako, napakabubo ninyo, naging congressman pa kayo, tapos sabihin nyo, hindi nyo alam paano pag-compute. Kunwari pa yung mga congressman na bubo daw. Ay, nako, ang proposal ni Vince Dizon, isalpak nyo na lahat, ibalik nyo. Kami na lang bahala diskarte na kung may savings. Hindi pa pwede yan, Vince Dizon. Kasi pag nilagay mo yan, ipapabiding ninyo, yung mga kontraktor, mga matuso, mga yan. Siyempre may kukuha pa na mga hayok na mga congressmen sa likod nila. Yan talaga ang pinakano dyan. Kaya ito, maganda nang ito, maglaban-laban kayo dyan. So, Yasmin, laban bawi. Okay. Pro China na si BBM ngayon. Siyempre, may libreng tulay. Aabot ba itong BICAM na tension session na ito? Malamang bukas matatapos sila. Tingnan natin. Magandang gabi po, kaibigan. Mga kaibigan, paki-like, paki-share, paki-subscribe kung hindi pa nakasubscribe, paki-invite sa inyong mga kaibigan at inyong mga kamag-anak na sumali dito sa ating channel. Magandang gabi po.